Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors Game Preview and Injury Report. Ang mga nalalapit na laban sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers ay muling magpapasiklab sa isa sa pinakabantog at pinakaaabangang rivalries sa kasaysayan ng National Basketball Association, sapagkat sa tuwing nagsasalpukan ang dalawang team na ito ay hindi lamang simpleng laro ang nasasaksihan ng mga fans, kundi isang sagupaan ng dalawang magkaibang pilosopiya ng basketball, dalawang prangkisang may mayamang tradisyon ng kampyonato, at dalawang grupo ng mga players na pinangungunahan ng mga superstar na may kani-kaniyang estilo ng pamumuno at paraan ng pagdomina sa loob ng court. Kaya naman habang papalapit ang kanilang mga schedule na pagtatagpo ay tumitindi ang usapan sa mga sports analyst, komentador at taga-suporta tungkol sa kung alin sa kanila ang may mas malinaw na direksyon at mas matatag na tsansang magtagumpay sa kasalukuyang yugto ng season. Ang Warriors ay nangangarap na makapasok sa playoffs at bumangon muli matapos ang ilang hindi ganoon ka-steady na simula, samantalang ang Lakers ay patuloy na nagpapakita ng lakas sa kanilang lineup at nagtatangkang panindigan ang kanilang posisyon sa itaas ng Western standings. Ayon sa pinakabagong matchup preview, ang laban ay nakaschedule ngayong linggo kung saan ang Lakers ay may 34-3 record habang ang Warriors naman ay may 31-28 sa regular season. Ang excitement at speculation ukol sa larong ito ay mas lalo pang tumindi dahil sa sitwasyon ng injuries sa Warriors. Isa sa mga pinakamalaking balita sa buong NBA ngayong panahon ay ang kondisyon ng superstar guard na si Stephen Curry, ang MVP caliber player ng Golden State. Sa mga nakaraang linggo, si Curry ay naging sidelined dahil sa isang knee issue na tinukoy ng team bilang patellofemoral pain syndrome o runner's knee, na naging dahilan para siya ay hindi makapaglaro sa ilang sunod-sunod na laban. Sa mga report, wala pang tiyak na timeline kung kailan eksaktong makakabalik siya, ngunit malinaw na ang kanyang kawalan ay isang malaking pagbabagong dinadala sa rotation at identity ng team ngayon. Bagamat walang tiyak na petsa ng pagbabalik ni Curry, ang Warriors ay nag-adjust sa kawalan niya. Ang rehimen ni Steve Kerr bilang head coach ay nag-focus sa pag-develop ng mas malalim na rotation at pagbibigay ng pagkakataon sa iba pang maliliit na star at support players na mas umangat at mag-step up sa key moments. Sa mga nakaraang laro, ang Warriors ay nag-display ng nakakabilib na team basketball. Pinagsasama ang hustisya sa offense at teamwork sa defense kahit na walang kanilang superstar. Ang pagganap ni na Brandon Podziemski, Will Richard at Gui Santos ay ilan lamang sa mga hindi inaasahang dahilan kung bakit sila ay nananatiling competitive kahit wala si Curry. Ito ay isang malaking indikasyon na habang nagbibiyahe ang team sa backdrop ng mga injury struggles, mayroong mas malawak na suporta at balanse sa roster na maaaring magsilbing saligan ng tagumpay. Kasunod ng injury ni Curry, isa pang malaking concern para sa Golden State ang sitwasyon ni Kristaps Porzingis na bagong dating lamang sa team matapos makipag-trade at na-assign sa team. Ang pagdating niya ay kadalasang tinignan bilang malaking boost para sa Warriors, nagbibigay siya ng taas, shot-blocking presence at scoring mula sa post na lubos na kailangan ng team. Gayunpaman, ang kanyang unang buwan sa Warriors ay hindi naging madali dahil sa sakit at illness na umabot sa puntong hindi siya nakalipad kasama ang team sa ilang mga road games. Ang illness ni Porzingis ay tila mas malalim pa sa simpleng pagsik na nagdulot sa kanya ng ilang mga nawawalang laro habang sinusubukan niyang makabawi at makabalik. Sa pinakahuling injury report, ang coaching staff ay nagbigay ng kaunting positibong updates na siya ay gumagaling at may posibilidad na bumalik sa lineup para sa laban kontra Lakers, ngunit wala pang final decision hanggang sa mismong game day kung talagang makakasama siya o hindi. Ang injuries ng mga stars ay malaking hamon para sa Golden State at nagpapataas ng interes sa matchup laban sa Lakers. Maraming nag-aabang kung paano lalaban ng Warriors, lalo na kung kulang ang kanilang mga star players kontra sa mas kumpleto at mahusay na roster ng Lakers. Inaasahang mananatili ang team sa kanilang mabilis at perimeter-oriented na laro na nakatuon sa ball at player movement, habang ang Lakers naman ay maaaring umasa sa kanilang size, experience, interior scoring at rebounding para kontrolin ang tempo at limitahan ang open shots ng Golden State. Isa sa mga mahalagang storyline ay kung paano nag-adjust si Steve Kerr sa pagkawala ng top scorer at anchor ng Warriors.
Binigyan niya ng mas malaking responsibilidad ang iba pang players, lalo na ang bench tulad ni Will Richard at Pat Spencer na naging mas mahalagang contributor sa scoring at depensa dahil sa pag-angat ng bench production. Isa rin itong pagsubok sa coaching adaptability at sa pagbabalance ng offensive at defensive schemes ng team. Samantalang ang Lakers naman ay posibleng pumasok sa laro na mas kumpiyansa dahil sa kanilang mas malinis na injury report ngayong panahon. Gayunpaman, may ilang minor injuries rin ang kanilang lineup tulad ng day-to-day status ni Rui Hachimura at Jackson Hayes. Ngunit ang kanilang leadership at experience mula sa mga veteran players ay isang malaking advantage na inaasahang tatagos sa kompetisyon. Ang Lakers ay kilala sa kanilang malakas na identity sa loob ng paint at pwede silang mag-exploit ng mismong mga gaps na naiwan ng Warriors sa kawalan ni Porzingis sa loob. Sa pagkakataong ito, ang Lakers ay umiikot sa dynamic na duo na sina Luka Doncic at LeBron James, dalawang superstar na may napakalaking epekto hindi lamang sa kanilang team, kundi pati na rin sa kabuuan ng liga. Sa kasalukuyan, si Doncic ang isa sa mga pinakadominanting player ng NBA na kilala sa kanyang kakayahang mag-score, mag-assist at mamuno ng laro. Ayon sa statistika ngayong season, siya ay nangunguna sa scoring para sa Lakers at isa sa pinaka-epektibong playmakers sa liga na may taglay na triple threat na kakayahan sa pag-shoot, pag-drive at paglikha ng opensa. Ngunit sa nakaraang laban nila laban sa Warriors, siya ay hindi nakalagpak ng kanyang typical na performance dahil sa hamstring strain at hindi nakapaglaro. Samantala, si LeBron James, isang NBA legend, ay patuloy pa ring nagpapakita ng malaking kontribusyon para sa Lakers kahit na siya ay nasa huling bahagi na ng kanyang career. Kilala siya sa kanyang leadership, basketball IQ at all-around game kung saan siya ay epektibo sa scoring, rebounding at assists. Ang kanyang pagiging consistent performer ay nagdadala ng matinding pressure sa depensa ng Warriors at nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga kasama sa court. Hindi lang basta isang laro ang Warriors versus Lakers, ito ay isang malaking pagsubok sa resilience ng team, lalo na para sa Warriors ngayong sinusubok ang kanilang roster depth at kakayahan na mag-adjust sa adversity. Kung makakabawi sila at magpapakita ng consistent na teamwork at execution kahit na walang mga star players, maaaring ito ay maging malaking momentum boost para sa kanilang playoff push sa huling bahagi ng season. Sa kabilang banda, ang Lakers ay nagnanais na samantalahin ang pagkakataong ito para itaguyod ang kanilang posisyon at maipakita ang dominance sa Western Conference sa pamamagitan ng isang magandang laban at panalo laban sa isang malaking rival tulad ng Warriors. Para sa mga NBA fans, ang laban na ito ay isang malaking event na puno ng drama at strategy. Abala ang mga taga-suporta sa paghihintay kung sino ang mananalo at kung paano haharapin ng Warriors ang pagkawala ng kanilang mahahalagang players. Habang papalapit ang laro, inaasahang magiging mainit ang usapan sa social media at sports forums kasama ang mga predictions at analysis batay sa lineups, injuries at tactical adjustments ng dalawang team.